Tahimik ang gabi sa loob ng Clark Museum sa Pampanga. Sa labas, kumikislap pa ang mga ilaw ng lumang runway, tila mga matang matagal nang nagmamasid sa dilim. Sa loob naman, nag-iisa si Ramon, ang night guard na halos 3 taon nang nagbabantay sa museo. Karaniwan na sa kanya ang katahimikan, ang huni ng mga kuliglig, ang ihip ng hangin sa lumang bintana. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Habang nag-round siya sa exhibit hall ng mga lumang kagamitan ng sundalo, napansin niyang may musika na marahang tumutugtog mula sa hangar section ng museo. Isang lumang marching song, parang galing sa radyo ng dekada 50. Lumapit siya, dala ang flashlight. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Pero ramdam niya ang panginginig ng sahig na parang may nagmamarcha. Sa sulok, nakita niya ang isang lumang gramophone na hindi na gumagana mula pa noong ipinakita sa opening ng museum. At doon, nakasuksok ang lumang plaka na umiikot ng dahan-dahan kahit walang kuryente. Napalunok si Ramon. Baka may hangin lang, sabi niya sa sarili, pilit na kalmado. Ngunit nang akma na siyang lalapit, biglang pumihit ang karayom ng plaka pabalik at sa halip na musika, isang boses ng lalaki ang lumabas. Paos, mabagal at puno ng lungkot. Hindi pa tapos ang aming laban. Napatras si Ramon, napatigil ang lahat. Ang ihip ng hangin, ang huni ng kuliglig, maging ang pintig ng puso niya. Tanging boses na iyon ang naririnig. At nang tumingin siya sa salamin ng display case, nakita niya sa likuran niya ang refleksyon ng 3 sundalong Amerikano. Nakatingin sa kanya, nakasuot ng uniforme at may dugo ang badge sa dibdib. Sa pagkurap niya, nawala ang mga ito. Pero naiwan sa sahig ang mga butil ng buhangin at ang bakal na dog tag na may pangalan na W. Sanders, 1945. Hindi alam ni Ramon kung anong kababalaghan iyon. Pero mula noong gabing iyon, tuwing hating gabi, naririnig pa rin sa hangar ang himig ng lumang plaka at ang marahang yabag ng mga sundalong hindi na kailanman nakabalik. Kinabukasan, bumalik si Ramon sa Clark Museum na parang walang nangyari, pero alam niyang hindi niya iyon kayang kalimutan. Ang lumang dog tag na may nakasulat na W. Sanders 1945 ay nakalagay pa rin sa bulsa niya. Wala iyon sa koleksyon ng museo, kaya nagtataka siya kung paano ito napunta roon. Habang nag-i-inspection siya sa records room, napansin niya ang lumang album ng mga litrato, mga sundalong Amerikano noong panahon ng digmaan. Isa sa kanila, ngumiti sa kamera habang nakaupo sa harap ng lumang eroplano. At sa ilalim ng larawan nakasulat, Lieutenant William Sanders, Clark Air Base, 1945. Biglang nanindig ang balahibo ni Ramon. Iyon ang parehong pangalan sa dog tag. Pero ayon sa tala, si Lieutenant Sanders ay hindi kailanman natagpuan matapos ang isang air raid noong 1945. Walang bangkay, walang ulat, parang naglaho na lang sa hangin. Kinagabihan, hindi mapakali si Ramon. Bumalik siya sa hangar, dala ang dog tag at inilapag ito sa mesa malapit sa gramophone. Kung nandito ka pa, Lieutenant Sanders, mahina niyang sabi, baka ito ang hinahanap mo. Tahimik. Hanggang sa biglang tumunog ulit ang gramophone. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi musika, kundi boses ng lalaki. Mahina, halos pabulong. Home. I just wanted to go home. Nanginginig si Ramon. Sa gilid ng kanyang paningin, may liwanag na dahan-dahang sumisilip mula sa sulok ng hangar. At doon, nakita niya ang anyo ng lalaking sundalo. Nakasuot ng lumang uniforme, bahagyang nagliliwanag. Nakatitig ito sa kanya, tahimik at tila may gustong sabihin. Lieutenant Sanders? Tanong ni Ramon, ngunit hindi ito sumagot. Ngumiti lang ito, itinuro ang plaka at unti-unting naglahong parang usok. Pagkatapos noon, huminto na ang tunog ng gramophone. Kinabukasan, sinabi ni Ramon sa curator ang nangyari. Pero nang ipakita niya ang dog tag, wala na ito sa bulsa niya. At sa mesa kung saan niya ito iniwan kagabi, may iisang bagay na naiwan. Isang bulaklak na tuyong liryo. Kinabukasan, hindi mapakali si Ramon. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba ang lahat o totoo talaga ang nakita niya kagabi. Ang tuyong liryo na naiwan sa mesa ay parang nag-iiwan ng tanong sa isip niya. Bakit bulaklak at bakit sa kanya? Nagpasya siyang bumalik muli sa Clark Museum, dala ang matinding kuryosidad. Sa archive section ng lumang gusali, naghanap siya ng anumang tala tungkol kay Lieutenant William Sanders. Lumang papel, mga sulat at dokumento ng base. Puro lumang tinta at amoy ng panahon.
hanggang sa may nakita siyang liham na nakasilid sa loob ng isang lumang folder. Isang sulat na halatang hindi kailanman na ipadala. Sa tuktok ng papel, nakasulat, "To my beloved, Maria Lirio." Binasa niya yon ng dahan-dahan, nasa wikang Ingles, ngunit malinaw ang emosyon sa bawat salita. Si Lieutenant Sanders, bago siya lumipad sa kanyang huling misyon, ay sumulat sa kasintahan niyang Pilipina, isang babaeng nagngangalang Maria Lirio, na nakilala niya habang ginagamot ang mga sugatang sundalo sa Clark noong digmaan. Ang huling linya ng sulat ay nagsabi, "If I don't return, let the lilies bloom for me, so I'll find my way home." Tumindig ang balahibo ni Ramon. Lirio, iyon ang pangalan ng bulaklak na naiwan sa mesa. Hindi iyon aksidente. At kung tama ang hinala niya, ang multo ni Lieutenant Sanders ay hindi nawawala sa base dahil hindi pa siya nakauuwi sa kanyang minamahal. Kinagabihan, muli siyang bumalik sa hangar. Ngayon, dala niya ang sulat ni Lieutenant Sanders at isang sariwang puting lirio na binili niya sa bayan. Pagpasok niya, malamig na agad ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, pero naramdaman niyang may mga matang nakamasid. Maingat niyang inilapag ang sulat at ang bulaklak sa mesa. "Tapos na, Lieutenant Sanders," sabi niya. "Naibalik ko na kay Maria ang bulaklak mo." Kahit sa huli, ilang sandali lang, narinig niya ang isang mahinang tugtog mula sa gramophone. Ang parehong musika kagaya ng unang gabi, ngunit ngayon ay mas mabagal at mas payapa. At sa salamin ng lumang hangar, nakita niyang muli si Lieutenant Sanders, nakasuot pa rin ng lumang uniforme. Ngunit ngayon may kasamang babaeng nakaputing saya, may hawak ding lirio. Ngumiti ang dalawa sa kanya, sabay naglaho sa liwanag. Matapos ang gabing iyon, akala ni Ramon ay tapos na ang lahat. Akala niya ang multo ni Lieutenant Sanders ay tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan. Ngunit isang linggo makalipas, may kakaibang nangyari. Habang nag-aayos siya ng mga bagong display sa museo, isang lumang uniforme ng sundalo, biglang bumagsak ang ilaw sa buong silid. Tanging ang mahinang liwanag mula sa labas ng hangar ang naiwan, at sa katahimikan, narinig niya ang pagkaluskos ng mga paa. "Lieutenant Sanders?" Mahinang tanong niya, ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng mga hakbang na papalapit. Paglingon niya, nakita niya ang anino ng isang matandang babae. Nakasuot ng lumang saya, bitbit ang lamparang may kumikislap na apoy. Hindi ito si Maria Lirio. Iba ang tindig, iba ang aura, parang bantay na matagal nang nagmamasid. Nang tumingin siya kay Ramon, malamig ang mga mata nito. Hindi pa lahat nakakaalis, bulong ng babae. Ang hangar na ito ay hindi lang puntod ng mga sundalo, kundi ng mga lihim. Biglang tumunog ang lumang relo sa pader, 3 beses kahit walang baterya. Kasabay nito, bumuka ang pinto ng silid ng archive. Parang may gustong ipakita sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang lampara. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato ng Clark Base noong panahon ng digmaan. Mga piloto, nurse at ilang sibilyang tumutulong. Ngunit sa isang litrato, may kakaibang detalye. Sa likod ng mga sundalong nakangiti, nandoon ang imahe ng matandang babaeng nakita niya kanina, nakatingin diretso sa kamera. Parang alam niyang darating ang araw na may makakakita sa kanya muli. Sa ilalim ng litrato, nakasulat, "Keeper of the Hangar, Aling Corazon, 1945. Nanginginig si Ramon habang binabasa iyon. Kung totoo ang nakita niya, ibig sabihin, ang babaeng nagpakita sa kanya ay bantay ng Clark Base noon pa man. Higit 70 taon na ang nakalipas. Lumakas muli ang hangin. At bago siya tuluyang makaalis ng silid, narinig niya ang boses ng matanda, mahina ngunit malinaw. "Anak, hindi mo pa dapat ibaba ang lampara. May isa pang kwento na kailangang marinig." Kinabukasan bumalik si Ramon sa Clark Museum. Bitbit niya ang journal na natagpuan niya sa lumang archive. Nakalagay doon ang pangalang Corazon de la Cruz, ang babae sa litrato. Ayon sa tala, si Aling Corazon ay isang tagapangalaga ng hangar noong panahon ng digmaan, isang simpleng babae na naglilinis at nag-aalaga sa mga sundalo. Ngunit isang gabi noong 1945, nawalang parang bula si Aling Corazon. Walang nakakita kung saan siya nagtungo. Ang tanging naiwan ay ang lampara niyang laging dala at ang amoy ng nasusunog na langis. Habang binabasa ni Ramon ang journal,
Bigla niyang naamoy ang parehong amoy ng langis, kahit walang kandila o lampara sa paligid. Sumunod ay ang mahinang tinig na tila galing sa kabilang silid. "Ramon, nahanap mo na ako." Kinilabutan siya, ngunit sa halip na tumakbo, sumunod siya sa boses. Ang tinig ay nagmumula sa hangar room, kung saan nakadisplay ang mga lumang sasakyang panghimpapawid. Pagpasok niya, nakita niya ang lamparang naiwan niya kagabi. Nakasindi muli. Sa tabi nito nakatayo si Aling Corazon. May ngiti sa labi, ngunit sa likod ng mga mata nito, may kalungkutan. "Ginawa ko ang lahat para protektahan sila," sabi ng matanda. Ngunit hindi ko napigilan ang apoy. Itinuro niya ang isang bahagi ng pader, at dahan-dahan, lumitaw ang mga lumang bakas ng sunog na dati tinakpan ng pintura. Nang salakay ng base, nagtago rito ang mga sugatang sundalo. Sinubukan kong isara ang hangar para mailigtas sila, pero nasunog silang lahat. Lumuhod si Ramon, ramdam ang bigat ng kwento. "Hindi mo kasalanan yon," sabi niya, nanginginig ang boses. Ngumiti si Aling Corazon. "Hindi, anak, pero hanggang may mga kaluluwang hindi natatahimik, naririto pa rin ako. Ako ang tagapangalaga." At bago siya tuluyang maglaho, iniabot niya kay Ramon ang lumang lampara. "Dalhin mo ito sa memorial. Kapag naiilawan muli ang lugar, baka sakaling makaalis na sila." Biglang umihip ang malamig na hangin. Paglingon ni Ramon, wala na si Aling Corazon. Tanging ang liwanag ng lampara at ang mga bulong ng hangar ang naiwan. Kinabukasan, dala ni Ramon ang lumang lampara papunta sa memorial area ng Clark Air Base, isang lugar sa likod ng museum na bihirang puntahan ng mga turista. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at ihip ng hangin lang ang maririnig. Ang memorial ay may malaking bato na may nakaukit na mga pangalan ng mga nasawing sundalo noong World War II. Habang inilalagay niya ang lampara sa gitna ng altar, bigla niyang napansin na gumalaw ang apoy, hindi dahil sa hangin, kundi tila may sariling buhay. Ang apoy ay kumikislap na parang may sinusundan na ritmo, parang tibok ng puso. Lumapit siya at binuksan ang journal ni Aling Corazon. May pahina roon na parang hindi niya nakita dati. Isang mensahe na tila nakasulat ng madalian. "Kapag muling naliwanagan ang memorial, makakarinig ka ng kanilang huling tinig. Huwag kang matakot, Ramon. Hindi ka nila sasaktan. Gusto lang nilang marinig." At bago pa niya matapos basahin, nagsimulang magbago ang paligid. Ang hangin ay bumigat, at sa dilim, narinig niya ang mga yabag ng bota, parang mga sundalong nagmamartsa. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Hindi mula sa araw, kundi mula sa daan-daang aninong naglalakad sa paligid ng memorial. May ilan sa kanila ay may dalang armas, ang iba na may sugatan, ngunit lahat ay nakatingin sa lampara. Isa sa mga ito ang lumapit kay Ramon, isang lalaking Amerikano, suot pa rin ang lumang uniforme, may sugat sa noo. Mahina ngunit malinaw ang tinig. "Tell Corazon, thank you, she saved us from the fire." Napahinto si Ramon. Hindi niya maintindihan kung paano, pero naiintindihan niya ang mga salitang iyon, tila dumadaan diretso sa puso. Habang lumalakas ang apoy sa lampara, isa-isa ring naglalaho ang mga anino sa hangin, kasabay ng malamig na simoy at banayad na tunog ng kampana sa malayo. Nang matapos ang lahat, naiwan si Ramon na mag-isa. Ang lampara'y nakasindi pa rin, ngunit ngayon ay payapa, walang apoy na nanginginig. Sa journal, lumitaw ang bagong sulat na tila bagong tinta lang. "Salamat, Ramon. Nakapahinga na sila. Pero hindi pa ako." Biglang napundi ang ilaw ng lampara. Pagkatapos ng nangyari sa memorial, bumalik si Ramon sa loob ng Clark Museum. Dala niya pa rin ang lampara, ngayon ay patay na ang ilaw, pero pakiramdam niya, may laman pa rin ito. Parang may hindi pa natatapos na kwento. Habang naglalakad sa pasilyo ng museum, napansin niyang may isang exhibit na bagong bukas, The Forgotten Hangar. Isa itong replika ng lumang gusaling na sunog noong 1945, kung saan, ayon sa mga lumang tala, maraming sundalong nasawi sa loob. Pumasok si Ramon. Tahimik ang lugar, may halong amoy ng kalawang at lumang kahoy. Sa gitna, may nakasabit na lumang larawan. Mga sundalo, kasama ang isang babae na may hawak na lampara, si Aling Corazon. Biglang, sa likod niya, may kumalabog. Paglingon niya, nakita niyang sarado na ang pinto. Sinubukan niyang buksan, pero hindi gumagalaw. Tapos narinig niya ulit ang boses. "Ramon!"
mahina ngunit pamilyar. Paglingon niya nakita niya si Aling Corazon, ngunit ngayong gabi hindi na siya mukhang matanda. Bata na siya, suot ang lumang uniforme ng mga tagapangalaga ng hangar at may hawak na parehong lampara. Hindi pa ako makaalis, sabi niya. May isa pa akong panata na hindi natutupad. Anong panata yon? Tanong ni Ramon. Ang mailigtas ang bata, ang anak ng sundalong tumulong sa akin. Naiwan siya sa kabilang hangar nang sumabog ang bomba. Lumapit siya kay Ramon at hinawakan ang kamay nito. Sa isang iglap nagdilim ang paligid. Nang imulat ni Ramon ang mga mata, hindi na siya nasa museum, nasa loob na siya ng lumang hangar. Naririnig niya ang mga sigaw, mga putok ng baril at amoy ng usok. Nakita niya si Aling Corazon, tumatakbo, may kargang batang umiiyak. Ngunit bago siya makalabas, bumagsak ang apoy mula sa kisame. "Corazon!" sigaw ni Ramon kahit alam niyang nasa nakaraan siya. Lumuhod ang babae, niyakap ang bata, at bago siya matabunan ng apoy, tumingin siya kay Ramon. Parang nakita siya kahit sa pagitan ng panahon. Ngumiti ito. At ngayon, natupad na ang panata. Biglang lumiwanag ang paligid. Pagdilat ni Ramon, nasa loob na ulit siya ng museum at muling nagningning ang lampara, ngunit ngayong gabi, kulay puti ang apoy, malinis, payapa at walang usok. Sa gilid ng exhibit, nakatayo ang larawan ni Aling Corazon, ngunit ngayon may bagong detalye na lumitaw sa ilalim. Corazon de la Cruz, the Guardian of the Lost Souls, 1909-1945. Kinabukasan, habang nagsisimula palang magbukas ang Clark Museum, nakaupo si Ramon sa harap ng lampara. Ngayon ay may kakaibang liwanag, parang buhay na apoy na kumikilos ayon sa tibok ng puso. Hindi na siya natatakot. Ngayon, gusto na niyang maintindihan kung bakit hindi pa rin tuluyang natatapos ang tahimik na gabi sa museum. Binuksan niya ulit ang journal ni Aling Corazon at sa pinakalikod nito may isang pahinang dati ay blanko. Ngayon ay may bagong sulat. Ang lampara ay hindi lamang liwanag. Ito ang tulay ng mga kaluluwang naghihintay makaalis. Ngunit bawat kaluluwa ay may tanikala at isa sa kanila ay hindi handang bitiwan ang nakaraan. Habang binabasa niya ito, narinig ni Ramon ang kaluskos mula sa kabilang exhibit, ang War Memorabilia Room. Pumunta siya roon, dala ang lampara. Pagpasok niya, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Ang aircon, ang ilaw, lahat ay parang pinatay. Tanging liwanag ng lampara lang ang nagbigay ng ilaw sa madilim na silid. Doon sa sulok ng exhibit may isang manikin na suot ang lumang uniforme ng sundalo. Ngunit sa bawat paglapit ni Ramon, napansin niyang gumagalaw ang mga mata nito. Hindi lahat ng kaluluwa dito ay handa ng lumisan. Bulong ng isang tinig sa paligid. Hindi ito boses ni Aling Corazon, mas mababa, mas galit. Bakit mo sila ginising? Nag-angat ng tingin si Ramon. Sa salamin ng display case, may refleksyong lumitaw. Isang lalaking sundalo, duguan, hawak ang baril, nakatingin diretso sa kanya. Ito ang lugar ko, sabi nito. Dito ako namatay at walang may karapatang magbura ng alaala ko. Bago pa makagalaw si Ramon, bumukas mag-isa ang mga display case at isa-isang nahulog sa sahig ang mga lumang helmet, bala at uniforme. Tila binubuhay ng galit ng kaluluwa. Ngunit biglang nagliwanag ang lampara at sa loob ng apoy sumulpot ang imahe ni Aling Corazon. Ramon, gamitin mo ang lampara. Sabihin mo sa kanya na hindi na niya kailangang manatili. Huminga ng malalim si Ramon, itinaas ang lampara at buong lakas na sinabi, hindi mo kailangang magbantay mag-isa, ligtas na sila. Isang malakas na sigaw ang narinig, kasabay ng pagkalag ng malamig na hangin. Ang lahat ng gamit ay bumalik sa dati nitong pwesto at sa gitna ng silid, bumagsak ang lumang medalya. Nakaukit dito, Plunder Benjamin Cruz for Bravery, 1945. Kinuha ito ni Ramon at sa sandaling iyon, tuluyang namatay ang apoy ng lampara. Nang humupa ang katahimikan sa buong Clark Museum, nasa gitna pa rin si Ramon, hawak ang medalya ni Lieutenant Benjamin Cruz. Ang lampara, patay na. Pero kahit wala ng apoy, ramdam niya ang init ng presensya sa paligid. Lumapit siya sa mesa ni Aling Corazon. Doon niya muling binuksan ang journal. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagong pahina na naman ang kusang lumitaw.
tulad ng sinusulat ng isang hindi nakikitang kamay. Si Benjamin, siya ang pag-ibig kong hindi natapos. Nanlaki ang mata ni Ramon. Hindi akalain ni Aling Corazon, ang matandang tagapag-alaga noon, ay may matinding pinakatagong lihim. Binasa niya pa. Noong panahon ng digmaan, ipinangako niyang babalik siya sa akin, dala ang medalya. Ngunit dumating siya sa anyong abo. Itinago ko ang medalya at ginawang ilaw ng aking paghihintay ang lampara. Napayuko si Ramon. Ngayon niya nauunawaan, ang lampara ay hindi basta gamit. Ito ay sagradong tanda ng pagmamahalan at kalungkutan. Biglang bumukas ang pinto ng museo kahit sarado na ito sa publiko. At sa malamlam na liwanag, lumitaw ang dalawang anino. Isang babae na nakasuot ng puting damit at isang sundalong may suot na uniforme ng digmaan. Hindi na natakot si Ramon, bagkus naglakad siya papalapit, dala ang medalya. Lieutenant Cruz, sabi niya ng marahan, matagal ka nang may gustong bumalik sa kanya. Ngumiti ang sundalo, kinuha ang medalya mula sa kamay ni Ramon at nilagay ito sa dibdib ni Aling Corazon. Hindi ako nakabalik noon, pero ngayon, hindi na ako aalis. Dahan-dahan silang naglaho, habang ang buong museo ay napuno ng malamlam na liwanag, parang sinag ng araw na dumaan sa lumang salamin. Ngayon, wala nang mga kaluskos, wala nang malamig na hangin, wala nang aninong nagmamasid sa dilim, tahimik, payapa. Naiwan si Ramon, nakaupo, nakangiti habang nakatitig sa journal na may huling sulat. Salamat Ramon, ang mga kaluluwang nakakulong ay tuluyan ng nakalaya. Makalipas ang ilang araw matapos ang nakakatindig balahibong gabi sa Clark Museum, muling bumalik si Ramon. Ngayon ay may dalang bulaklak. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo ng museo, habang ang mga ilaw ay mahinang kumikislap, tila humihinga, buhay na muli, ngunit payapa. Ang dating malamig na hangin ay napalitan ng banayad na simoy, at ang mga larawan sa dingding na dati tila nagmamasid, ngayon ay parang nakangiti. Lumapit siya sa mesa ni Aling Corazon at doon niya inilapag ang bulaklak. Kasama nito, isinara na rin niya ang journal, na ngayon ay wala nang kusang sumusulat. Natapos na ang kwento niyo, mahina niyang sabi. Ngayon, pahinga na kayo. Habang nagsasalita siya, isang banayad na liwanag ang sumilay mula sa lumang lampara. Hindi na ito kumikislap sa dilim gaya ng dati, kundi parang liwanag ng araw sa umaga, mainit, kalmado at puno ng pag-asa. Isang alingaw-ngaw ng boses ang marahang umalingaw-ngaw sa paligid. Salamat anak, hindi mo lang kami pinalaya. Ibinalik mo rin ang alaala. Napahinto si Ramon. Hindi na siya natakot, bagkus ay napaluha siya sa ginhawa. Matagal na siyang naniniwala na ang mga multo ay puro takot. Ngunit ngayon, alam niyang minsan, ang mga multo ay mga alaala lang na gustong makaalis ng may kapayapaan. Paglabas niya ng museo, napansin niyang may bagong karatula sa harapan. Clark Museum, isang pamanang buhay ng pag-ibig, alaala at katapangan. Napangiti siya. At sa huling pagkakataon, lumingon siya sa gusali. Sa bintanang dati laging madilim, may nakita siyang dalawang figura. Si Aling Corazon at Lieutenant Benjamin Cruz, magkahawak kamay, nakatingin sa kanya bago tuluyang maglaho sa liwanag ng umaga. Sa gitna ng katahimikan, narinig pa niya ang mahinang bulong ng hangin. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa pag-alis, kundi sa pagtanggap. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng pag-ibig, misteryo at kapayapaan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ang notification bell dahil sa Ghostery, bawat kwento may kaluluwang naghihintay marinig.